7 ang patay sa nangyaring aksidente sa bayan ng Makilala. Dagdag na 4 na mga CCTV inilagay sa Kidapawan City Plaza. It's inugyunan, nagbukas na. Yan ang ulo ng mga balita sa Socksurgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Socksurgeon Headliners ngayong Disyembre 5, taon 2024. 7 ang patay sa nangyaring aksidente sa bayan ng Makilala. Narito ang ulat. Sumampa na sa 7 ang nasawi sa madugong aksidente nitong 7:20 ng umaga, 5 ng Disyembre taong kasalukuyan sa National Highway Purok Bliss, Barangay Malasila, bayan ng Makilala, lalawigan ng Cotabato. Sa payo ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, kinumpirma nito na 7 ang nasawi sa madugong aksidente, kabilang na ang isang PWD at kindergarten na si Jeremiah Pamplona na papunta sana sa kanyang paaralan, at ang driver ng truck na si Leopoldo Dantes Ibanez, nasa 8 gulang na naninirahan sa Tagbak, bayan ng Magpet, lalawigan ng Cotabato. Kinilala naman ang sakay ng truck na si Yolan Aspacio, 47 taong gulang na naninirahan sa Lizada, Turil, lungsod ng Davao. Kabilang sa mga nasangkot na sasakyan ay ang isang Suzuki Multicab, Wave Motorcycle, walang plate number, Rider Motorcycle, Sanyang Motorcycle, walang plate number, Honda ADV Motorcycle, Suzuki Multicab at isa pang motorsiklo. Galing ng lungsod ng Davao at patungo ng lungsod ng Kidapawan ang truck para mag-deliver ng abono na mawalan umano ng brake na siyang sanhi ng aksidente. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Dagdag na 4 na mga CCTV inilagay sa Kidapawan City Plaza. Narito ang ulat. Kasabay ng masayang pagdiriwang ng Yuletide season ay ang pagdagsa rin ng mga mamamayan na gusto makapamasyal sa mga Christmas display sa Kidapawan City Plaza bilang pagpapaniguro sa kaayusan at kaligtasan ng bawat isa habang nakikiisa sa mga aktibidad na isinasagawa sa mga pampublikong lugar dito sa lungsod, partikularmente sa plaza. Dagdag ng mga CCTV ang inilagay dito. Layunin ng lokal na pamahalaan na maiparamdam sa mga bumisita rito na sila ay nababantayan at walang dapat na ipangamba habang nagsasaya. Ito ay dagdag lamang sa mga CCTVs na nauna nang nailagay sa lugar. Bukod pa rito, naka-alerto rin ang lahat ng personahe na nakadestino rito mula sa Kidapawan City PNP, Traffic Management and Enforcement Unit at Civil Security Unit. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Para sa uling balita, it's inugyunan, nagbukas na. Narito ang ulat. Bago pa man pinailawan ang giant Christmas tree noong Miyerkules, ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan, ay nagkaroon muna ng pagkatas ng laso bilang bagong pamamaraan ng pagbubukas ng aktibidad na pinangunahan si Tacoro City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA.
Kasama sila City Councilor Honorable Nestor Pasador at Honorable Remo Flores at mga stall owner ng mga kainan. Nasa 20 kainan ang matatagpuan sa Eats Inuginay na may masamot-saring pagkain ng matitikman tulad ng paborito ng karamihan ang barbecue at marami pang iba. Pagdating naman sa inumin, matitikman ang mga masarap na milkshake at iba pang mga flavored drinks na masarap sa inyong mga panlasa. Bukas sila mula 9:00 ng umaga hanggang gabi na maaaring dalhin ang buong pamilya at barkada para sa masayang bonding. Ang Eats Inuginay ay matatagpuan sa City Hall parking lot area at bahagi ng ipinagdiriwang na Inuginay Festival ng Lungsod na magtatapos sa ika-23 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario na de Valencia para sa Soxergen Headliners. Ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.